The officials are ready. The fighters are in the ring. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang mainit na rivalry sa pagitan ni Naoya Inoue na kilala bilang The Monster at ang ating pambato na si John Riel Casimero na binansagan namang Cuatro Alas ay nagsimula noong taong 2019. Matapos ang matinding third-round technical knockout victory ni Casimero laban kay Zolani Titi upang makuha ang World Boxing Organization bantamweight title, agad niyang hinamon si Inoue para sa isang unification bout. Sa parehong panahon, si Inoue, na nasa rurok ng tagumpay matapos manalo laban sa ating kababayan na si Nonito the Flash Donaire sa 2019 Fight of the Year para sa International Boxing Federation at World Boxing Association titles. Noong taong 2020, isang inaabangang unification bout sa pagitan nina Inoue at Casimero ang nakatakdang ganapin noong April 25. Gayunpaman, kinansela ang laban dahil sa COVID-19 pandemic. Sa halip, hinarap ni Casimero ang walang talong si Duke Mika, na rank number 11 ng World Boxing Organization, sa kanyang unang depensa para sa World Boxing Organization bantamweight title noong September 26, 2020. Muling nagtala si Casimero ng panalo sa pamamagitan ng stoppage sa ikatlong round upang mapanatili ang kanyang WBO belt. Habang nagpatuloy sa magkaibang direksyon ang kanilang mga karera, nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Samantala, matagumpay namang nadepensahan ni Naoya Inoue ang kanyang mga titulo sa isang impresibong TKO win laban kay Jason Moloney sa huling bahagi ng 2020. Nalalo pang nagpatibay sa kanyang katayuan bilang pound-for-pound star. Inanunsyo noong June 9, 2021, napapalitan ni World Boxing Council Champion Nonito Donaire si Rigondeaux sa laban kay Casimero. Ngunit nang maunsyami ang laban nina Casimero at Donaire dahil sa mga insultong ibinato kay Donaire at sa kanyang asawa, muling bumalik si Rigondeaux sa orihinal na plano na labanan si Casimero. You guys came and disrespected me, disrespected my wife, your people, Angel Heredia, Sean Gibbons, and all you motherfuckers been talking shit. Hinarap ni Casimero ang two-time Olympic gold medalist na si Guillermo Rigondeaux noong August 14, 2021. Sa isang boring na laban kung saan naitala ang pinakamababang bilang na kumonektang suntok sa kasaysayan ng Kumpio Box para sa isang 12-round fight, tuloy-tuloy na hinamon ni Casimero si Rigondeaux na tila nag-atubiling makipagsabayan. Ginawaran si Casimero ng split decision victory. Sa kanyang post-fight interview, binatikos ni Casimero ang napakaduwag at pasibong estilo ng kanyang kalaban, na nagsabing, "Nakatutok ako sa knockout, pero palaging tumatakbo si Rigondeaux, palaging takbo lang walang laban." Dagdag pa niya, layunin niyang i-unify ang mga titulo sa bantamweight division, at tinukoy ang iba pang mga kampiyon sa dibisyon tulad ni Nonito Donaire at Naoya Inoue bilang kanyang target. Sa pagtatapos ng kanyang panayam, binigyan niya ng middle finger si Inoue. Si Casimero ay nakatakdang labanan ang mandatory challenger, at dating IBF bantamweight champion na si Paul Butler noong December 11, 2021 sa Coca-Cola Arena sa Dubai. Gayunpaman, umatras si Casimero bago ang weigh-in matapos dalhin sa ospital dahil sa viral gastritis. Ang laban ay muling itinakda para sa April 22, 2022 sa MS Bank Arena sa Liverpool, England. Ngunit hindi pinayagang lumaban si Casimero ng British Boxing Board of Control dahil sa paglabag sa mga medical na patakaran, gamit ang sauna malapit sa araw ng laban upang magbawas ng timbang. Ang huling pumalit kay Casimero, kapwa Pilipino na si Jonas Sultan, ay natalo kay Butler sa pamamagitan ng unanimous decision na naging dahilan upang si Butler ang maging interim champion. Noong May 4, tinanggal ng World Boxing Organization ang titulo kay Casimero, at pinalitan siya ni Butler bilang kampiyon. Noong December 3, 2022, nakipaglaban si Casimero kay Ryo Akaho ng Japan sa South Korea, na orihinal na idineklarang no contest. Ngunit binago ito sa isang knockout pabor kay Casimero matapos ang pagsusuri ng Korean Boxing Member Commission base sa apela ng Games and Amusements Board. Pagkatapos nito, formal na pumirma si Casimero ng kontrata sa Treasure Boxing Promotion, isang startup sa Japan na pinamumunuan ng dating world champion at chief executive officer na si Masayuki Ito noong February 2023. Sa isang matagumpay na pagbabalik sa bansa, tinalo ni Casimero si Philippus na hitumbuan ng Namibia sa pamamagitan ng unanimous decision upang masungkit ang World Boxing Organization Global Super Bantamweight title sa Okada, Manila, Paranaque City, noong May 13, 2023. Ginawa ni Casimero ang kanyang debut sa Japan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa dating International Boxing Federation Super Bantamweight Champion na si Yukinori Oguni noong October 12, 2023 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Natapos ang laban sa isang kontrobersyal na technical draw dahil sa accidental headbutt.
Noong October 13, 2024, nagtagumpay si Casimero sa super bantamweight match matapos pabagsakin si Saul Sanchez sa unang round sa Yokohama, Japan. Muling pinahanga ni Casimero ang mga fanatiko ng boxing na nagbalik ng usapan tungkol sa kanyang kakayahan sa elite-level boxing. Ngunit noong October 15, sinuspinde siya ng Japan Boxing Commission sa loob ng isang taon matapos lumampas sa 122-pound weight limit bago ang laban noong October 12. Habang may mga tagumpay at hamon na hinarap si Casimero, si Inoue naman ay patuloy na umangat patungo sa pagiging isang superstar. Kabilang sa kanyang mahahalagang panalo ang laban kay Nonito Donaire noong July 7, 2022, sa Saitama Super Arena sa Japan para sa isang title unification bout bilang Unified Bantamweight Champion. Nanalo si Inoue sa rematch sa pamamagitan ng second round technical knockout. Matapos pabagsakin si Donaire sa huling bahagi ng unang round, muling napayanig ni Inoue si Donaire gamit ang isang kaliwang hook sa simula ng ikalawang round, bago ito tapusin gamit ang sunod-sunod na suntok sa loob ng 1 minute at 24 seconds. Siya ang naging kauna-unahang boksingero na nagpagapang kay Donaire sa bantamweight. Sa panalong ito, itinanghal si Inoue bilang number 1 pound-for-pound boxer ng The Ring at Transnational Boxing Rankings Board, na naging unang Japanese boxer na nakamit ang titulong iyon. Noong August 25, 2022, inanunsyo na makakaharap ni Inoue ang two-time bantamweight champion at kasalukuyang World Boxing Organization bantamweight champion na si Paul Butler para sa isang title unification bout noong December 13, 2022 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Nanalo si Inoue sa laban sa pamamagitan ng 11th round knockout, gamit ang sunod-sunod na body shots sa loob ng 1 minute at 9 seconds ng round. Pagkatapos ng laban, lamang si Inoue sa scorecards ng 100-90 sa lahat ng tatlong hurado. Sa panalong ito, naging unang undisputed bantamweight champion si Inoue mula kay Enrique Pinder noong 1972 at kauna-unahan sa 4-belt era. Siya rin ang naging unang Japanese at Asian boxer na nakamit ang undisputed championship sa 3 o 4-belt era, pati na rin ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan na tinalo ang lahat ng 4 na pangunahing kampiyon sa pamamagitan ng knockout. Bukod dito, itinakda rin niya ang bagong record para sa pinakamaraming panalo sa unified title bouts sa kasaysayan ng bantamweight na may 7 panalo, dahil dito ay nalampasan niya ang alamat na si Ruben Olivares. Binitawan ni Inoue ang lahat ng kanyang titulo noong January 13, 2023 nang umakyat siya sa super bantamweight division. Noong January 18, 2023, inanunsyo na nakipag-usap si Naoya Inoue sa undefeated unified super bantamweight world champion na si Stephen Fulton para sa isang laban. Ang nasabing laban ay nakatakdang ganapin sa Yokohama Arena, Japan, noong May 7, 2023, ngunit naantala noong March 21 dahil sa injury sa kamay na naranasan ni Inoue sa training camp. Sa wakas, itinuloy ang laban noong July 25, 2023 sa Ariake Arena, Tokyo. Nanalo si Inoue sa pamamagitan ng 8th round technical knockout. Pinabagsak niya si Fulton gamit ang kaliwang hook, at natapos ang laban sa pamamagitan ng serye ng malalakas na suntok na hindi nasagot ni Fulton. Noong August 21, 2023, napabalitang nakipag-usap si Inoue sa 2-division champion at Unified World Boxing Association at International Boxing Federation Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapalis para sa isang undisputed title bout. Ginanap ang laban noong December 26, 2023 sa Ariake Arena, Tokyo. Nanalo si Inoue sa pamamagitan ng 10th round knockout upang maging kauna-unahang undisputed super bantamweight champion at 2-division undisputed champion, isang taon matapos niyang i-unify ang bantamweight division. Sa laban, 2 beses pinabagsak ni Inoue si Tapalis, una sa ika-4 na round at pangalawa sa ika-10, kung saan hindi na tumayo si Tapalis bago matapos ang count. Ang tagumpay na ito ang nagbigay kay Inoue ng 90.4 knockout rate, ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng world title matches. Noong January 8, 2024, inihayag na gagawin ni Inoue ang kanyang unang title defense bilang undisputed champion laban sa World Boxing Council mandatory title challenger at dating 2-division champion na si Luis Nery. Ang laban ay ginanap noong May 6, 2024 sa Tokyo Dome, ang unang boxing match sa lugar mula 1990. Bagamat unang beses siyang bumagsak sa professional career, nanalo si Inoue sa pamamagitan ng 6th round knockout. 3 beses niyang pinabagsak si Nery bago natapos ang laban. Dahil sa tagumpay na ito, ginawaran si Inoue ng Honorary World Boxing Council Diamond Belt at muli siyang naitanghal bilang number 1 pound-for-pound boxer ng The Ring at Transnational Boxing Rankings Board. Ang laban na ito rin ang nagtakda ng record para sa pinakamataas na peak viewership sa kasaysayan ng Amazon Prime Video sa Japan. Ginawa ni Inoue ang kanyang pangalawang title defense
laban kay TJ Doheny noong September 3, 2024 sa Ariake Arena, Tokyo. Nanalo siya gamit ang isang malakas na body shot sa ikapitong round. Ang laban ay natapos sa loob ng 16 seconds ng ikapitong round. Noong October 3, 2024, inanunsyo na idedepensa ni Inoue ang kanyang undisputed title para sa 3-time undefeated International Boxing Federation at World Boxing Organization mandatory challenger na si Sam Goodman sa Tokyo, Japan sa December 24, 2024. Bagamat matagal nang hinihintay ng mga fans, hindi kailanman naganap ang labanan sa pagitan ni Inoue at John Riel Casimero. Ang kanilang rivalry ay isa sa pinakamalalaking what-ifs sa kasaysayan ng boxing. Sa kabila nito, parehong iniwan ni Inoue at Casimero ang kanilang marka sa boxing. Si Casimero, kilala sa kanyang brash na personalidad at eksplosibong estilo, ay nananatiling puwersa sa super bantamweight division. Samantala, si Inoue ay patuloy na namamayagpag bilang isa sa pinakadominanteng boksinggero sa kasaysayan, na matagumpay na umaakyat sa iba't ibang weight classes at kumukolekta ng mga titulo. Ang rivalry ng dalawang boksinggero ay sumisimbolo sa drama at unpredictability ng boxing, isang sport kung saan maaaring mag-cruise ang landas ng mga mandirigma, ngunit minsan ay may mga kwentong nananatiling hindi natatapos. Ano sa tingin niyo mga kaboxing, posible pa bang maglaban sina Naoya Inoue at John Riel Casimero? Ano ang inyong prediksyon kung matutuloy ito? I-comment na yan sa baba at babasahin natin. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle.